Okay, so good evening po sa inyo lahat guys at welcome po sa ating Kuya Ed. So today is nandito tayo ngayon sa bahay, no. At ito, hindi ako nakalabas ngayon, no. Ngayong gabi dahil meron tayong pa-order na tempura. So nasa 500 pieces yung gagawin pong tempura bukas. Then sa Paranaque meron po tayong pa-order din, no, na ano, nasa 300 pieces. So ito nga guys, no. So ito po is ito, naglilinis po ako guys ha. Tip ko lang po sa inyo, no, sa mga naghihipon po dyan at kumukuha po ng hipon sa ating Malabon consignation. Ganito po ginagawa natin guys. Oh. Siyempre baba sa yelo. Wag po natin wag po natin nahayaan na walang yelo yung hipon po natin dahil madali po kasi itong yung mag-iba yung color, no, yung itong ating hipon, kaya maganda rin yung lagi may yelo. So ito yung i-snitch lang natin, no. Medyo ito gagawin ko lang tempura to. Ito laki oh. Gagawin ko siyang ilalagay ko ng tatanggalin ko yung pinakabituka niya sa likod. So bukas, mga maya siguro bukas ko lang gawin. At least ito i-vacuum ko muna siya. Ito yung vacuum ko guys oh. Yan yung bang ginagamit ko. Then ito yung plastic, special plastic po yung ginagamit natin diyan, no. Yan yung sealer, ito po yung nabibili sa Divisoria. Baka may magtanong sa inyo, pwede kong bigyan ng idea. At saka po yung vacuum na maganda, ito po DC300A. Yan, talagang pang malakasan natin. So ito ay nasa 400 pieces po itong tinanggal natin ng balat. At yun, wala akong kasama ngayon, no. So actually may kasama ako nagbabalat dito eh. So hindi ko muna siya pinapunta kasi 400 pieces lang naman to. Then baka mamaya pumunta po tayo ng Fishport sa may Malabon para kumuha po uli ng hipon. So ayun pa, meron pa akong babalatan na yun, no. So guys, napansin niyo yung ibang color, no, kasi ito pa yung kanina hindi ko pa natatanggal dahil gawa nga ng nagluto muna ako. So para sabi ko isang tapunan na lang. Minsan pinamimigay ko yung ulo nito, no, sa mga kapitbahay. Yung iba nagsawa na rin dahil baka atakihin naman sila dahil sobrang dami ng pinamimigay natin ng hipon. Ulo, minsan nagbibigay din tayo ng may laman, may katawan. Okay. So maya guys, pupunta po ako ng Malabon para po mag-update ng hipon at saka po yung mga ibang isla. Siyempre, bibili na rin po ako siguro mga 5 kilo. Kuha tayo 5 kilo. So yung sukat na ginagamit po natin sa tempura, ito kasi mas malaki na to, no. Ayan, mga ganyan, no. Yan, kumbaga i-slice pa naman natin to para humaba siya eh. Ayan, no. Kumbaga madali na lang po yan, lamig kasi galing sa freezer. Yan, so maya punta po tayo ng Malabon para mamili pa ng hipon kasi kulang pa tong aking gagawing tempura sa Makalawa. Yan, may order po tayo mga hipon. Then guys, gaya ng binabanggit ko po sa inyo, no, yung may mga nagpapasabay at may nagko-comment na, no, sa huling video po natin. Pwede po kayo makisabay po sa akin sa pagbili po ng hipon. Okay lang po yan. At saka po recommended ko, no, kung gagamitin nyo po pang negosyo at gagamitin nyo po pang tinda, recommended ko po yung doon po kayo kumuha sa loob po ng konsignasyon sa may loob po. Mga ganitong oras maganda, no, yung mga gabi. Pero gaya nga binanggit ko, no, pwede rin kayo pumunta ng madaling araw or pwede siguro mga alas 9. Actually mga alas 8 meron na sila, meron ng tinda po doon na hipon. Pwede na po kayong bumili doon kahit mga alas 7 or alas 8 ng gabi. Pwede na po kayong bumili po doon. Yeah, so yun nga lang, at saka kagandahan po nun is talagang sariwang-sariwa talaga yung hipon natin doon, no. Medyo napapasama lang yung hipon natin dahil minsan binabiyahe pa natin, alam niyo naman ang hinit ng panahon eh. Kaya mas maganda guys, bumili po kayo sa gabi kasi yung klima is malamig, no. So wala akong problema yun kung ibabiyahe nyo man na malayo. Ang importante is magdala po kayo ng cooler at saka po ng bota. Yung po yung pinaka-importante po yan dahil talaga ng mga nakita niyo naman, no, yung tubig sa loob ng Fishport. So syempre iwas-iwas na lang tayo sa for prevention na lang din. So yun, no, meron pa tayong nililisin doon ng mga 4 na kilo, 3 kilo. Nasa po yun, ang target ko po kasi baka may magtanong, no, kung ilang
pieces ang ginagamit ko sa tempura. Ang maintain po ako sa 35 pieces sa isang kilo. 35 to 33, 34, 35, yun po. So, kasi pag bumaba na po dun, at dumami na po dun, syempre, delete na po yung hipon natin. So, dun sa sa pag ng hipon, madali nyo naman makikita kasi pwede nyo naman tanongin doon sa marketinda kung 40 ba to kuya or 35. Pag sinabing 40 o mahigit pa, ibig sabihin, maliliit na yun. So, dapat maintain din tayo sa kung pantitinda or kung panggugulay, pwede rin naman kung panggugulay, siguro kahit mga maliliit lang. Okay, so hanggang dito lang po tayo guys at ayun, namiss ko lang mag-video ngayon at syempre, susunod na araw magla-live po tayo para ipakita ko po sa inyo itong ating paggawa ng tempura. Nasa ganun isa makapagpa-order pa tayo no, sa mga ilang kababayan natin. So yun no, so yun, tapon ko na yung mamaya yung ulo dilaw na, yung init kaya kailangan talaga marami kayong yelo, kumbaga ibabara nyo ng yelo yung hipon natin na sa ganun hindi magbago yung kulay, yung balat normal yan, maya nagdidilaw na agad yan kasi syempre temperatura natin. Okay, so guys, hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa mga kababayan po natin na patuloy po nag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Then eto sa tempura, baka susunod na araw magtinda po tayo online nang sa ganun isang makapakuha tayo ng pondo no. So kasi ang target ko po guys is isang tempura, isang notebook. So yun po yung aking yun po yung aking ginagawa or sa mga susunod na araw pa. So kapag nakabenta po tayo ng isang tempura worth 200 pesos, 10 pirasong tempura po no. Nagtatawag po yun na conversion na po siya ng isang pirasong notebook. Yan, notebook no. Kasi alam naman natin na may mga bata or mga ibang lugar sa probinsya no, na hindi naman talaga eksakto yung kanilang mga gamit sa school. So, hindi pa tapos ang pag-aaral. Kumbaga, kahit nakabili man sila, may time pa rin na kailangan pa nila ng notebook. So, bandang Pampanga, yan, nagdadala tayo minsan doon. Okay, so sana po makatulong po tayo sa kanila. Okay, so hanggang dito lang po guys. Maraming salamat po. At sa muli, ito po si Kuya Ed, and good evening dahil alas 9 pa lang ng gabi dito. So okay, so shout out po sa inyo lahat and keep safe everyone guys.